Ronda report mula sa Las Piñas City kung saan isang bahay ang nasunog kanina madaling araw. 2 menor de edad po ang patay matapos matrap sa sunog. Yan ang Ronda report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Ivan, umabot nga lang sa first alarm ang sunog na tumagal ng halos 1 oras. Kaya walang nag-akala na kikitil ito ng 2 inosenteng buhay. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang makulong hanggang sa masuffocate ang magkapatid sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Talondos, Las Piñas City. Ivan, posible nga ang napabayang kandila sa harap ng kanilang altar ang dahilan ng sunog. Sa ayon sa kwento ng kanilang ina, pinatay raw muna niya ang sindi nito bago matulog, pero makalipas ang 1 oras ay nakarinig ito ng malakas na kalabog at ng kanyang silipin ito sa ibaba ng kanilang bahay ay sumalubong na sa kanya ang malaking apoy. Nagtamo rin ang kanilang ina ng first degree burn sa mukha at braso matapos niyang tangkaing balikan ng 2 anak na natutulog. Sunubukan namang sirain ng kanilang mga kapitbahay ang grills habang binubuhusan ng timba ng tubig ang 2 bata para masagip, pero sa kasamaang palatiban ay bigo sila. Kitang-kita pa umano ng ina ng bata kung paano nagsimulang lamunin ng apoy ang kanyang mga anak habang kumakaway at sumisigaw ng tulong. Pero mabilis nang kumalat ang apoy dahil gawaan ng isa itong pabrika ng tela ang ibaba ng kanilang bahay, kaya hindi na sila nakaligtas. Yan ang aking Ronda report. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Dante Perelio. At ngayong napapadalas na naman ng mga sunog, pinaigting na rin ng Bureau of Fire Protection ang kanilang information campaign kontra sunog bago magbagong taon. Ang kanilang pangunahing tinututukan ang mga lugar na maraming informal settlers dahil dito raw madalas magsimula ang sunog. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, umabot sa 25 sunog na naitala sa Metro Manila sa pagsalubong noon sa 2011. Mataas ito kumpara sa regular daily average na 10 sunog kada araw. At ang lagi nasusunugan taon-taon ang Tondo District sa Maynila. Ayon pa kay BFP-NCR Regional Director Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, napapaligiran ng informal settlers ang Metro Manila kaya halos lahat ng lugar ay fire-prone areas. Kaya ang laging paalala ng BFP, mag-ingat at dapat laging handa. Dapat daw may nakahandang balde ng tubig o kaya buhangin bilang pangontra sa apoy. Ang pinaka-kritikal na sandali raw kasi ay ang unang 5 minuto. Makatutulong din daw kung buhusan agad ng tubig ang mga hindi sumabog na paputok. Ginarantya naman ng BFP, naka-alerto sila sa darating na pagsalubong sa bagong taon. At dahil holiday na nga po bukas, para sa Rizal Day, inaasahan na ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga terminal ng bus para sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Maaga nagbabantay sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, si Lala Roque. Lala! Yes, Rhea, marami na tayong mga kababayan ang narito ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. At inaasahan kasi na simula ngayon hanggang bukas ay marami na tayong mga kababayan ang luluwa sa kanilang mga probinsya para doon na magbagong taon. Pero meron tayong mga kababayan na umuwi naman dito sa Maynila mula naman sa kanilang bakasyon mula nung Christmas Day. Samantala, mahigit 14,000 ang inaasahang mga babiyahe ngayon dito sa terminal sa Cubao. Pero kumpara nung nakarang taon, mas marami daw bumiyahe noon at umabot to 16 to 17,000. At halos 50% naman na increase ng bilang ng mga bus ng bawat kumpanya. Ngayong araw, 400 Rhea ang babiyahe dahil nga sa inaasahan nilang maraming mga biyahero ang pupunta ngayon. Dito, maigting pa rin ang seguridad sa terminal at nag-i-inspeksyon pa rin sila sa bawat mga pasahero at meron din mga PNP personnel. Samantala, next week ay inaasahang dagsa naman ng ating mga kababayan mula naman sa mga probinsya pauwi dito sa Maynila. Rhea? Alright, maraming salamat, Lala Roque. Hirit panahon naman po tayo, nalusang na po ang namumuong sama ng panahon o low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa Mindanao. Gayunpaman, kamustahin pa rin natin na magiging lagay ng panahon sa ating bansa sa huling 3 araw ng taon. Makakusap natin si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning! Yeah, good morning po. Sir, may namataan mo ba kayong panibagong sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa? Sa ngayon, wala pa tayong nakikita, no? At medyo ang axis ng Kailan na Bacolod ay nasa taas sa Northern Luzon. So, makakahinga po ang Visayas at Mindanao sa ngayong araw na to. Ay, salamat. So, ibig po pa sabihin yan, hindi talaga sila uulan o kung uulan, paunti-unti lang? Ganun lang po ang inaasahan natin. So, this is for the next how many days po natin ma-enjoy ang ganitong weather po?
Inaasahan natin na hanggang sa New Year, ganito pa rin ang weather niya. Yung mga magpapaputok po, hindi mababasa yung kanilang mga lusis. At Definitely hindi. Definitely hindi. Sila ang masaya. At magiging maulan pa rin po ba sa Mindanao, talagang okay na rin po, better weather na rin po sila? Opo, Mindanao and Visayas. Sa Batang Luzon ay medyo may mga inaasahang mahinang pag-ulan. Dulot po ito ng amihan. At saka yung talagang Northern Luzon naman ay apektado ng tail end of a cold front, so inaasahan pa rin ng mga kalat-kalat na ang pag-ulan. Sir, yung ganitong medyo lumalamig na po na temperatura natin, hanggang magtutuloy-tuloy na po ba ito at hanggang kailan? Ang peak ng amihan natin ay aabot hanggang February, so inaasahan natin patuloy ang paglamig na mararanasan natin. Alright, so ilalabas na po namin ang aming mga jacket at sweater. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Sir Jory Luis ng weather forecaster po ng Pag-asa. Samantala, isang high-tech na paraan ng pamimirata sa mga pelikulang Pilipino ang nabisto ng Optical Media Board. Ang estilo ito nakadikit na sa shades ang digital recording device na ginamit ng isang manonood sa isang sinehan sa Makati. At ayon kay OMB Chairman Ronnie Ricketts, hindi raw basta-basta ang pakakawala ng suspect na nakiusap na huwag siyang pangalanan. Pero depensa ng kanyang abogado, hindi raw nagre-record ang may suot nito kaya't walang intensyong mamirata. Higit para abogado ng suspect, wala raw memory card ang nasabing gadget kaya't hindi raw ito ginamit na recorder. Babala ng otoridad, wag nang magpasok ng video recording devices sa loob ng mga sinehan. Paghihikayat naman ng OMB, maging involved ang taong bayan sa pagsugpo ng pamimirata. Pero naka-shade siya sa loob ng Oo nga. Baka gusto niya kasi matulog, tapos yung Parang kasama sisilaw niya, siya. Parang yun yung dun sa, diba, yung paalala ni Jose at ni Wally. Yes! Diba? Oo. Yung pinapalabas bago umere yung Correct. pelikula. At pinapakita nila kung gaano kasi iniisip mo yung traditional na ganito Oo, pa, ganyan, di ba? Oo, cellphone. Ang dami na nga palang pwedeng gamitin. Pangipin. Nakangiti ka the whole time. Medyo mahirap yan, ha? Dami na. Saka yung ano naman, pag kunwari yung mga pamunan sa mga sinihan, makinig din naman sila kasi meron akong kaibigan, hi Tintin, yung nagsusumbong na siya, parang sinasabi sa akin, hindi, kinonfiscate na namin, tapos parang nagsasabi siya, hindi, may hawak pa, pero hindi rin naman nakikinig. So sana sila din maging active din. Yung iba, I'm sure the others are very Unless active. kasabot siya. Sabi nila yung iba may Meron na yan. Meron Anggulo. diba? Oo, totoo. Samantala, nanumpa na po bilang bagong alkalde ng Imus, Cavite, si Manny Maliksi, sa bisa ng isang writ of execution na inilabas ng Cavite Regional Trial Court. Ipinagtibay ng Cavite RTC Branch 22 ang nauna nitong desisyon na nagpawalang bisa sa mahigit 8,000 botong lamang kay Maliksi ng naupong Imus Mayor na si Homer Sakilayan. Nagkaroon daw kasi ng manipulasyon sa mga balota na may dobleng shading noong 2010 elections. Ibinasura rin ng korte ang nakuhang temporary restraining order ni Sakilayan mula sa COMELEC. Ngunit para kay Sakilayan, ang pagbabaraw niya sa pwesto ay pansamantala lang at hindi katumbas ng pagsuko. Itutuloy pa rin daw niya ang kanyang laban sa legal na paraan. Samantala, nawasak ang isang kotse matapos itong suyuri ng isang sidewalk sa Pasig City kaninang madaling araw. Sa paunang investigasyon, nakikipagkarera daw ang driver ng kotse. Sugatan ang driver ng kotse at yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay, ano nangyari? Ivan, inararo ng isang puting sasakyan ang sidewalk sa may Julia Vargas, Pasig City kaninang madaling araw. Sa lakas ng impact, wasak ang sasakyan. Mabilis umano ang takbo ng kotse base sa skid mark sa daan. Nakikipagkarera umano ang driver ng puting kotse na si Rovi Santa Ana sa kaibigan nitong si Donnie Tan. Hindi pumayag humarap sa kamera si Tan, ngunit sa aming pakikipag-usap, itinanggi niyang nagkakarera sila ni Santa Ana. Mabilis na responde ang ugong rescue sa pinangyarihan ng aksidente at dinala sa Medical City si Santa Ana. Ivan? Maraming salamat, Jay Sabale. At balitang boxing naman tayo, nakasali sa 2011 All-ESPN Boxing Team ang mga Pilipinong boksingero na sina Nonito Donaire Jr. at Brian Viloria kasunod ng kanilang mga tagumpay ngayong taon. Nakasali si Donaire para sa kanyang tagumpay laban kay Fernando Montiel, habang ang Phil-Am na si Viloria naman nakasama sa listahan dahil sa nakuha niyang flyweight title mula kay Julio Cesar Miranda at sa pagdedepensa niya rito laban kay Giovanni Segura. Bagamat #1 pound-for-pound boxer in the world pa rin, hindi sinali ng ESPN sa kanilang listahan ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. At sa isang panayam naman, kinumpirma ni Pacquiao na imposible na nga matuloy ang sagupaan nila ni Floyd Mayweather Jr. sa Mayo
dahil makukulong na nga si Mayweather ng 3 buwan simula Enero. Ayon kay Pacquiao, pinagdarasal niyang sana raw ay maging maayos na ang buhay ni Mayweather. Sa Jensa naman, nakatakdang salubungin ni Manny ang New Year dahil na rin sa hiling ng kanyang mga anak. Mag-train si Mayweather sa... Pwede, oo. Actually, maganda training. Hamunin niya isa-isa yun, no? Bata ka mga tao sa Oo, sa kulungan. Nakapatumba niya yung mga yun. Kayanin niya pa si Manny. Isang kalaban bawat araw. Yun ang train niya, 3 Lumalabas buwan. hanggang March lang eh. January to March. Oo, abot siya. Huwag lang siya pupulot ng soaps. Maliit Piccolo. Piccolo. Eto na para sa maraming tao, New Year means a new look. Kaya naman maraming kapuso natin